Bumalik tayo sa tunay na mundo, sa isang kafe. Sa loob nito ay nag-uusap ang tatlong individual, isa sa mga ito ang nagtanong kung totoo bang si Randolph ang tinatawag nilang Phantom. Sumagot ang isa na tiyak ito dahil kahit baliwalain nila ang resulta ng main quest isa, ang makakuha ng mas mataas na class score kaysa kay Gracia ay imposible maliban na lamang kung alam mo ang lahat tungkol sa larong Panji niya. Isa sa mga lalaki ang nagsabi na ang 5 taon na veteranong manlalaro na si Phantom ay lumitaw na rin sa wakas, at sigurado siyang magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Naitanong naman ng isa kung maaari kaya nila itong makontak bago ito mahanap ng iba. Nagtanong ang babae sa grupo na paano nila gagawin iyon samantalang hinanap nila ito sa loob ng 5 taon pero hindi nila ito nakita. Sinabi ng isang lalaki na ang dahilan kung bakit hindi nila ito nahanap ay dahil ang manlalaro na si Phantom ay ngayon lamang naging katulad nila at dahil ngayon ay katulad na nila ito, maaaring may paraan na para mahanap nila si Phantom. Iminungkahi naman ng isa nilang kasamang lalaki na maaari nilang subukan ang tinatawag na fishing strategy dahil ang secret auction hall ay bukas na ulit bilang gantimpala sa main quest 2, iniisip niya na maaaring gamitin ito ni Phantom. Pinag-isipan ng babae nilang kasama ang fishing strategy, dahil naisip niya na kakailanganin ni Phantom ng maraming kagamitan kung gugustuhin itong manguna sa susunod na main quest 3. Ang fishing strategy ay maaaring gawin sa secret auction hall kung saan ay pwedeng makipagkalakalan ang mga manlalaro. Ang plano, maglalagay ka sa secret auction hall ng isang mataas na kalidad na kagamitan sa mababang halaga. Sunod ay gagamit ka ng ability ng isang anteng-anteng na tinatawag na twin para lagyan ng location track ang ability ang sinumang bibili ng kagamitan na ito. Ang mga bagong manlalaro na hindi alam ang tungkol dito ay madalas naloloko ng paraan na ito at binibili ang mga murang gamit kaya naman ay nasusundan, naho-hold up at kung minsan ay napapatay dahil dito. Pero natanong ng isa nilang kasama kung ang isang katulad ba ni Phantom ay mauutos sa ganitong klaseng patibong, kung itong si Randolph ay talagang si Phantom, siguradong alam niya ang lahat ng abilidad ng mga anteng-anteng sa laro. Pero nanginginig na sumagot ang kasama nilang babae na maaaring mautos si Phantom sa paraang ito. Nagtaka naman ang mga kasama niya sa sinabi ng babae. Pero bigla na lang nagbago ang hitsura ng babae na para bang nagdedeliryo ito. Sinabi nito na nabiguman si Phantom ay siya pa rin ang nagpasimula ng Great Expedition. At ang ganoong siguro ang tinutukoy niya dito ay ang Demon Realm Expedition at ang ganoong klaseng kadeterminadong pagpapasya ay sadyang hindi normal, siguro ang tinutukoy niya dito ay ang Demon Realm Expedition. Dagdag pa nito na malaki ang posibilidad na kapag nakita ni Phantom ang murang kagamitan sa auction hall ay magdesisyon itong bilhin agad ang gamit, at kung balak ng ibang manlalaro na hamunin ito gamit ang abilidad ng anteng-anteng ay bahala sila pero kapag pinuntirya ka ni Phantom ay siguradong katapusan mo na. Para sa babae ito ang kilala niyang Phantom, wow fangirl ang peg nasa chapter 6 pa lang tayo ng kwento may fangirl na. Pero para sa babae kahit gayon pa man ang sitwasyon at maaaring delikado ang plano nila, kailangan pa rin nilang makita at makilala si Phantom at kidnapin, imbitahan ito sa kanilang guild. Napilitang tumawag ng pulis ang dalawang kasama nito dahil nagiging masyado ng delikado ang mga iniisip ng babae. Itong mga pulis naman ay walang kaalam-alam sa nangyayari at dahil sa mga narinig sa sinabi ng babae ay humihingi na ito ng senyales sa tumawag kung kailangan nito ng tulong. At ayon na nga, tuluyan nang nawala sa topic ang usapan nila at napunta na lang sa walang katapusang pagchismaks ng babae kung sino ba talaga si Phantom at kung ano ang tunay nitong pagkatao, isa ba itong CEO ng isang malaking korporasyon? O isang tagapagmana ng isang business empire? Pwede na rin natin siguro isama dito na maaari din itong isang superhero talaga, tutal pantasya naman ito ng babae Isang mensahe ang ipinadala ng system window sa lahat ng manlalaro, ang Hall of Fame ay nagkaroon ng pagbabago, makikita natin ang bagong listahan ng bagong ranking at sa unang posisyon makikita ang pangalan ni Randolph na mayroong 230 points. Dagdag pa dito na ang main quest to rights ng manlalarong si Massacre ay binawi na pati na ang kwalifikasyon nito na sumali sa gaganaping secret auction ay binawi na rin. Kasalukuyang binabasa ng manlalarong si Massacre ang mensahe pero mukhang wala ang kanyang atensyon sa mga nawala niyang pribilehiyo kundi nasa impormasyon na si Randolph ay mayroong 230 points. Natanong nito ang kanyang sarili kung anong klaseng character class ang nagbibigay ng ganoong kataas na puntos. Habang nakaupo at nagpapahinga ay nasabi nito na mukhang pansamantala muna siyang hindi makakasali sa secret auction pero baliwala naman sa kanya ito. Pero sa isang anggulo ng lugar na kanyang kinaroroonan,
makikita ang mga nakahandusay na katawan, wala ng buhay at makikita sa mukha nila ang takot. Habang hawak-hawak ang buhok ng isa sa mga ito ay nasabi niya na basta mapatay niya ang sinuman na nasa top rank ay nakakabalik agad siya sa rangkang, napaka-brutal ata ng karakter na ito. Mabilis na kumikilos si Dromat para itong trendier diretso lang. Habang sina Randolph at Isabela ay nakalibre ng angkas dito kay Dromat, ang system window notification ay sunod-sunod na lumilitaw sa harap ni Randolph. Sinasabi nito na ang sub-quest na Sanctuary Exploration ay nakumpleto na at ang completion rate nito ay umabot na sa 100%, isang hindi kapanipaniwalang puntos kahit makita ng sarili mong mga mata, at si Randolph ang kauna-unahang nakagawa ng perfect clear sa Desert Sanctuary. Nakatanggap din ito ng bagong achievement ang Conqueror of a Sanctuary First. Nakatanggap din ito ng teleport book bilang completion reward. May kakayahan itong i-teleport ang may hawak nito sa dati ng napuntahang lugar at ang nakarehistrong destinasyon nito ay ang Desert Sanctuary. Habang si Isabela ay curious na nagmamasid, si Randolph naman ay masaya iniisip nito na napakahusay naman ang naisip niyang paraan ng transportasyon, napakakomportable, iba sa inaasahan niya, sa paraang ito ay magagawa nilang makatakas agad sa Sanctuary at matapos ang pagsisiyasat dito. Bigla na naman lumitaw ang system window at nagbigay ng mensahe na naipon na ni Randolph ang kailangang experience kaya nag-level up ito. Hindi ko sigurado pero parang kasali ata sa character itong si system window, mas madalas pa siyang lumabas sa eksena kaysa kay Desert Queen. Makikita sa character window na tumaas ang stats ni Randolph pati na ang iba't ibang talents nito. Pero kasabay nito napansin din ni Randolph na mas maraming talent ay mas marami ding experience points ang kakailanganin para mag-level up at ang kailangan niyang experience points ay 10 beses na mas mataas sa normal. Pero binaliwala na lang ito ni Randolph dahil mas mataas din naman ang kanyang stats kaysa sa normal, at ang mas mahalaga dito ay ang natanggap niyang reward mula sa main quest. Excited na excited itong si Randolph sa natanggap niyang kagamitan dahil bihira ito para sa katulad niya na may mababang level. Kitang-kita ni Isabela ang pinaggagawa nitong si Randolph at takang-taka ito, ano kaya ang ganap? Ang isa sa mga natanggap ni Randolph na reward ay ang Shadow Cloak, kapag ginamit ito ay nagagawa nitong maging invisible ang sinumang may suot nito. Isa itong libreng stealth skill, well kung iisipin mo nga naman exciting talaga kapag libre na may ekstrang libre pa ulit. Pero habang nagmumuni-muni si Randolph ay biglang tumigil si Dromat, naging seryoso ang mga tingin ng mga pula nitong mata. Naramdaman niya ang presensya ng mga paparating na kalaban at mabilis ang mga itong gumagalaw. Sinabi niya ito agad kay Randolph na mukhang hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Nasabi ni Isabela na marahil ito ang mga mandirigman ng Desert Queen na pinadala para habulin sila. Napaisip si Randolph at sinabi na natagalan nga naman sila sa loob ng sanctuary. Tinanong ni Isabela kung ano ang plano nito. Malaki ang posibilidad na hindi sumama ang Desert Queen pero sigurado siyang ang hukbo na pinadala ay sapat para hulihin sila. At kahit na isama nila sa bilang ang Mountain Guardian na si Dromat ay hindi siya sigurado kung kaya nilang harapin ang mga ito. Pero napatanong si Randolph kung bakit nila kailangan lumaban, kung tutusin si Dromat ang tagapagbantay ng lugar na ito. Biglang napagtanto ni Isabela ang lahat at napagtagpi-tagpi ang mga bagay. Mabilis na tumakas si Randolph kasama si Isabela, sabay sabi kay Dromat na siya na ang bahala sa lahat, habang naiwang mag-isang tulala si Dromat, kaawa-awang Dromat. Huli na nang mapagtanto ni Dromat ang nangyari at hindi ito makapaniwala na basta na lamang siyang iniwan dito ng dalawa para harapin ang mga mandirigma na ipinadala ng Desert Queen. Tumatakbo ng mabilis sina Randolph at Isabela nang marinig nila ang sigaw ng mga mandirigma ng Desert Queen, mukhang nakaharap na nila si Dromat. Napalingon si Isabela at natanong kay Randolph kung ayos lang ba na umalis sila agad at iwan si Dromat mag-isa. Kung makatakbo ang ating bida talagang run for your life, it's every man and woman for himself. Walang balak huminto sa pagtakbo ang dating bida habang sinasabi kay Snake Princess na kasasabi lamang nito na hindi darating ang Desert Queen kaya magiging ayos lang ang lahat at sigurado siyang hindi pa nakakarating ang buong hukbo ng Desert Queen at ang advance unit pa lamang ang kalaban ni Dromat. Seryoso ito nang sabihin na kapag nagbagal-bagal sila at dumating ang buong hukbo, malaki ang posibilidad na palibutan ng mga ito ang buong sanctuary at sa oras na iyon ay mahihirapan na silang tumakas at kung tutuusin sila ang pakay ng mga ito kaya mas mainam na tumakas na sila agad.
Akala niya ay iniwan nila si Drummond dahil wala na itong silbi pero sumagot ang ating bida na hindi maaaring umalis sa lugar na kanyang binabantayan ang isang mountain guardian kaya sila lamang ang maaaring makatakas. Sa isip ni Randolph para makatakas sila ay kailangan nilang gamitin ang warp gate na nasa dulo ng disyerto. Nagawa na niyang tanggalin ang sumpa kay Isabela kaya wala itong magiging problema at maaari din itong magamit ang warp gate. Mabilis na huminto sa pagtakbo si Randolph. Dahil nakarating na sila sa dulo ng disyerto at sa harap nila makikita ang isang malaking pinto. Ito siguro ang lagusan para makaalis ng disyerto. Ngayon ito ang malaking problema na kinakaharap nila dahil ang lagusan na ito ay kailangan ng oras para ma-activate. Natulala si Isabela habang nakatingin sa malaking pinto, ito na ang matagal na niyang pangarap. Oras na makalagpas sila sa lugar na ito, pero hindi niya magawang matapos ang kanyang gustong sabihin. Kaya si Randolph na ang nagpatuloy nito, nasabi niya na oras na makalagpas sila sa lugar na ito ay makakalabas na sila sa disyerto, pero kailangan ng lagusan ng sapat na oras bago nila ito magamit. Gaano katagal ang kailangan? Ito ang tanong ni Isabela, sumagot si Randolph na nasa kalahating araw ang kakailanganin nila para dito. Sa harap ng isang malaking istruktura, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng kawalan, makikita nating nakatayo sina Randolph at Isabela. Nasabi ni Randolph na sa lugar na ito ay wala silang lugar para pagtaguan, maganda sana kung ang buong hukbo ay pupunta sa sanctuary kaso malaki ang posibilidad na kumalat ito para hanapin sila, pero kahit papaano ay kasalukuyang hinaharap ng mga mandirigma si Drummond kaya naman ay matatagalan ang mga itong mahanap sila. Tiningnan ni Randolph si Isabela at sinabing sa oras na ito ay kailangan niyang makipag-usap sa mga bituin. Nasa isip ni Randolph na importante ang lugar na ito at nasa delikado silang sitwasyon pero kailangan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa realidad kaya kailangan niyang mag-log out. Direkta niyang tinanong si Isabela kung pwede ba niya itong pagkatiwalaan, nagulat ito. Pero agad nitong hinawakan ang kanyang sandata. Dahan-dahan itong naglakad habang hinahanda ang sarili sa laban na magaganap at sinabi kay Randolph na I will protect you, habang si Randolph ay nag-log out na. Bumalik tayo sa realidad, makikita natin si Park Hyun-myung na nakahiga sa kama. Teka ipapaalala ko lang, si Randolph at Park Hyun-myung ay iisa, si Randolph sa mundo ng panji niya at si Park Hyun-myung sa realidad. Bumangon ito habang iniisip na hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng pagpapalit-palit ng katawan, pero kahit na ganoon hinanap niya agad ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung mayroon ba siyang makukuhang bagong impormasyon dito, at dahil wala siyang nabasa sa balita at wala din namang disaster warning, mukhang hindi pa talaga lumilitaw ang mga halimaw sa realidad. Ang realidad at panji niya ay unti-unti nang nagsasanib puwersa, sigurado siya dito pero marami pa siyang hindi alam, marami pa siyang katanungan, marami ring halimaw ang darating sa hinaharap at ang marami ring manlalaro sa realidad ay ikinababahala din niya, kaya napagdesisyonan niyang kailangan niyang bumalik par ito sa panji niya at realidad sa normal na interval para kumalap ng impormasyon. Alam niyo naman, mahirap ang walang alam. Pero habang naghahanap ng impormasyon ay mayroon siyang napansin. Biglang naging irritable ang mukha ng ating bida, isang mensahe mula sa kanyang dating kasintahan ang dumating. Sa tagpong ito lumipat tayo sa ibang lugar. Makikita natin dito ang dating kasintahan ni Park Hyun-myung at may kausap ito sa kanyang cellphone, mukhang malakas ang boses nito dahil nakatingin na sa kanya ang ibang tao sa lugar. Kahit ang mga nagtatrabaho sa lugar na iyon ay natigilan at nakichismis na muna. Sa wakas ay tinapos na din nito ang tawag. Nakaupo ito habang sinasabing nakakasar naman ang kausap niya sa cellphone ngayon lang. Naalala niya ang nakaraan noong araw na nakipaghiwalay siya kay Park Hyun-myung. Naisip nitong kahit na walang silbi ito, kahit papaano ay lagi itong nakikinig sa kanya, sa isip-isip niya ay dapat nagtiis pa siya ng kaunti. Habang iniisip ni Soyeon na kung sana ay may pera lamang itong si Park Hyun-myung ay hindi ito makikipaghiwalay dito, nang siya naman ang pagdating ng ating bida. Nakangiti nitong sinabi na buti na lamang at maaga itong dumating at akala niya ay maghihintay siya ng matagal. Pero tinanong agad ni Hyun-myung kung bakit ito tumawag sa kanya at bakit parang importante ang pag-uusapan nila, sinabi ni Soyeon na mag-usap muna sila at kung wala itong ginagawa ay maupo muna ito. Umupo nga naman itong ating bida, patuloy na nagsalita ang babae at nasabing dahil siguro ay matagal na ang huling nagkita kaya mukhang naiba na ang vibes nito, syempre bida na siya ngayon, bida. Pero mukhang hindi na na-impress ang ating bida dahil sinabi agad nito na kung
Mayroon itong kailangan ay sabihin na nito kaagad at kailangan din niyang umalis kaagad, you are the man Park Hyun-myung. Sigma vibes, Sigma vibes. Pero sa isip nitong si Soyeon ay umaarte lamang ito, kaya sinabi nito na kahit papaano ay mayroon pa rin namang hindi nagbago. Ngumiti ito habang nakatingin kay Park Hyun-myung at sinabing lagi itong dumarating kaagad kapag tinawag niya ito kahit sa pagkakataon na ito, oo nga naman bakit ganun Hyun-myung? Bakit ganun? Dumating ka man lang sana ng kahit konting late. Walang kakurap-kurap na sinabi din nitong si Soyeon na simula nang maghiwalay sila ay napagtanto niya kung gaano kabuti ito, na lagi niya itong naiisip at pinagsisisihan niya ang lahat. Pero mukhang wala na sa atensyon ni Park Hyun-myung ang mga sinasabi nito, wow Sigma style. Mas napansin pa nito ang nakasulat sa lamesa at ang realidad na pinapunta siya nito sa lugar na ito pero hindi man lamang siya niliber ng maiinom, wow Park Hyun-myung I'm so proud. Sa sandaling ito ay biglang tumayo ang ating bida, mukhang nauubusan na siya ng pasensya at sinabing kung tapos na itong magsalita ay aalis na siya, lubhang ikinabigla ito ng babae, hindi siya makapaniwala. Habang naglalakad paalis si Hyun-myung ay pasigaw nitong sinabi na hindi ba nito narinig ang drama niya. Nanamiss niya ito at kung dahil ito sa mga nasabi niya noong nakipaghiwalay siya. Pero hindi pa tapos ang sinasabi nito nang biglang bumanat si Hyun-myung. Sinabi nito habang nililangon si Soyeon na parang isang eksena sa pelikula, tinanong nito kung alam ba ng bago nitong boyfriend na makikipagkita ito sa kanya. Nagulat si Soyeon, hindi ito makapaniwala paanong nalaman ni Hyun-myung ang lahat. Nagpatuloy sa paglalakad paalis ang ating bida habang sinusubukan itong pigilan ng babae. Iniisip ni Hyun-myung na kung nangyari ito noon ay marahil natataranta na siya sa mga sandaling ito at hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Pero bakit parang masyado siyang kalmado ngayon? Maaari kayang ang paglakas ni Randolph ang dahilan at nag-uumpisa na nitong maapektuhan ang realidad. Pero habang naglalakad ay napansin niya ang magkumpulang mga tao sa unahan, parang may kaguluhan na nangyayari, my gosh para talagang pelikula ang mga huling parte nito. Galit na sinabunutan ng lalaki ang babae at bigla itong naglabas ng patalim, pasigaw nitong tinanong ang mga nasa paligid kung ano ang tinitingin-tingin ng mga ito, habang ang babae naman ay sumisigaw na bitiwan siya nito. Walang pag-aatubili na sasaksakin ng lalaki ang babae habang sinasabi na hanggang sa huli ay minamaliit siya ng lahat at papatayin niya ang babae. Napapikit na lamang ang babae dahil hindi niya magawang makawala sa lalaki. Nang biglang may pumihil dito, nagawa nitong hawakan ang mga kamay ng lalaki. Kahit nasasaktan ay pilit na tiningnan ng babae kung sino ang tumulong sa kanya habang ang lalaki naman ay galit na galit at gustong malaman kung sino ang pakialamerong ito. Seryosong tiningnan ni Hyun-myung ang lalaki at sinabihan ito na tama na at tumigil na ito, wow bidang-bida na ang dating niya dito.